Mula sa himpilang hitik sa kasaysayan, Bawat tunog ng kampanay hatid ang mga balitang mapagkakatiwalaan ng sambayanan. ito ang NSPC Patrol. Isang mapagpalayang araw sa bayang Pilipino. Naimbag nga Malem, Ilocos Sur. Ako ang inyong kaagapay sa pagtanaw ng katotohanan, Rod Tumbiga. At ako naman ang inyong lingkod, Perly Gose. Hatid namin sa inyo ang mga balitang tapat sa oras na ito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mas mahigpit na immigration policies na pinatupad ni US President Donald Trump maaaring makakapekto sa pinadala ng mga overseas Filipino workers. At Department of Health pinag-iingat ang publiko matapos makapagtala ng mahigit 1,000 kaso ng coronavirus disease ngayong taon. Perly, simulan natin ang balitaan. Kasunod ng mas pinahigpit na immigration policies na ipinatupad ni US President Donald Trump para sa mga OFWs, tila maapektuhan ang paglago ng mga perang ipinapadala ng mga manggagawa alinsunod sa datos na naiulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umabot sa 2.6% ang cash remittances na pumapasok sa bansa. Samantala, ipinahayag naman ni Union Bank of the Philippines Chief Economist Ruben Carlo O. Asuncion na inaasahang aabot sa 3% ang pagtaas ng remittances ngayong taon. Sa ibang balita, pinaalalahan ng DOH ang publiko na magdoble ingat kasunod ng bagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Para sa mga detalye, narito si LJ Salazar. Hinikayat ng DOH ang publiko na maging ligtas kasunod ng mga bagong naitalang kaso ng COVID-19 sa Timog Silangang Asya, partikular na sa bansang China, Singapore, Thailand at Hong Kong na may pinakamataas na positivity rate. Nilinaw naman ng mga eksperto na hindi dahil sa bagong variant ang muling pagtaas ng kaso ng COVID, kundi dulot ito ng matinding paghina ng human immunity. LJ Salazar, nagbabalita. Salamat LJ, manatili nakaantabay dahil kakalesa pa ang NSPC Patrol. Tulad ng ibong malaya, Nasaan ang kalayaan kong maging masaya kung parati akong nakararanas ng karahasan at pangungutya? Vicky, huwag mo hayaang malamon ka ng kanilang mga maling gawa. Alam mo ba, maaari mo itong ireklamo sa Anti-Bullying Act of 2013 sapagkat mahalaga ang boses mo upang mawakasan ang karahasang ito. Dahil, batay dapat maging malaya mula sa mga pangungutya. Itigil ang mapanlait na gawa't salita. Bullying ating pigilan upang maprotektahan ang kapakanan at karapatan ng kabataan. At kami po ay nagbabalik. Iba ang haplos ng pagkanta ng isang Filipino-Austrian countertenor na si Johannes Pish o JJ matapos manalo sa Eurovision Song Contest 2025. Para sa showbiz balita, narito si Cindy Cuanana. Tila tumigil ang takbo ng oras gaya ng pagkanta ni JJ matapos magtagumpay ang kanyang kantang Wasted Love o Pag-ibig na hindi nasuklian sa Eurovision Song Contest sa Basel kung saan nagpapahiwatig ito ng katatagan sa gitna ng kadiliman. Sa kabali nito, maituturing naman yang isang kagalakan ang tagumpay sa Eurovision bilang plataforma para sa lahat, lalo na sa LGBTQ+ community. Sa bawat hoy at hala, ako ang una, Cindy Cuanan, nagbabalita. Salamat Cindy para sa Balitang Sports. Matinding pwersa ang ipinakita ng San Miguel Beerman nang kanilang lampasuhin ang Terra Firma Jeep. Kasado na ang balitang yan ni Miguel Manliguez. Naglalagablab na lakas ang ipinamalas ng Beerman matapos tambakan na mahigit 30 puntos ang Terra Firma na pinangunahan ni Rode Brondial na nagtala na 16 na puntos at 22 rebounds. Iginit ni Rondial na hindi nito iniisip kung ilang puntos ang kanyang maiaambag bagkos kung paano ito makatutulong sa pagdepensa. Miguel Manliguez, nagbabalita! Pilipinas, yan ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Hanggang sa muli, ito po si Perly Gose. At Rotumbiga na nagsasabing, binaw makurin na kasaysayan na mumutawi ang ganda ng Ilocania. Pamulinawin. Tulad ng isang Ilocana, naway maging matibay ang ating mga puso at manatiling matatag at may paninindigan para sa ating kinabukasan. No, malagip ka, puso't timabang aranay. No, malagip ka, puso't timabang aranay.